So ngayon, tatapusin na ho natin, kung lolobin po ng Diyos, ang aklat po ng Book of Romans or ang aklat ng Roma. Since last year pa ho, pinag-aaralan po natin all 16 chapters and God willing, this evening tatapusin na ho natin. Napag-aralan po natin last Friday that ang Book of Romans chapter 16 ay tumutukoy po sa tatlong bagay. Number 1, from verses 1 and following, ito po ay tumutukoy sa pangangamusta na idinadaan at hinihahatid ni Pablo sa kanyang mga manggagawa na nasa Roma o Corinto. On the other hand, nakikita din ho natin na hindi po mga ordinaryo mga lingkod lang ho ito. Mga masisipag ho sila. Masisipag po sa kanilang paglilingkod po sa Diyos. Mga dedicated na tao, handang ibigay ang kanilang buhay para po sa ministeryo. At bukas po ang kanilang tahanan para po sa mga kapatiran. And yet, nakikita din ho natin dito na hindi ho natatapos ang pagbate ng mga kapatiran in this chapter. Kundi, from verses 1 and following o hanggang talatang 20, ito po yung mga bate ni Pablo para sa mga kapatiran in Rome. However, pagdating po natin dito sa talatang 21, hanggang 23, ito po yung mga bate mula sa mga manggagawa po ni Pablo na pinaparating po nila sa mga taga-Roma. So ulitin ko ho, from verses 1 to 19 ng Romans 16, ito po yung pangangamusta po ni Pablo para sa mga kapatiran in Rome. Pero pagdating po sa talatang 21 hanggang 23, ito po yung pangangamusta ng mga manggagawa po ni Pablo para po sa mga taga-Roma. So ngayon, aalamin po natin kung ano po yung mapupulot ho natin na aral from verses 21 to 27 kasi sa talatang 21 hanggang 23, masasabi ho natin, yung mga kasama ni Pablo na nais ho nila iparating ang kanilang mga bate sa mga kapatiran in Rome. However, pagdating po natin sa talatang 25 at 27, dito na ho natatapos ang aklat ng Roma at natatapos po sa pamagitan po ng papuri na ibinibigay ho sa Diyos. Ngayon, simulan po natin dito sa talatang 21. Sabi po ng Biblia, kinakamusta tayo ni Timoteo na kapwa ko kamanggagawa sa Panginoon at ni na Lucius, Jason at Sosipater. So there are 4 people na binabanggit ho dito. First and foremost, kilalang-kilala ho natin kung sino po si Timoteo. Si Timoteo po, ang kanyang background, kasaysayan o buhay ay nagsimula ho na babasa ho natin in Acts chapter 13 and following, especially chapter 16, kung saan nabanggit po ang pangalan po ni Timoteo bilang isang lingkod ni Kristo who is half Greek and half Jewish. Siya po yung madalas na nakakasama po ni Pablo, isang anak sa pananampalataya. Matter of fact, siya po ay isang anak sa pananampalataya po ni Pablo that 1 and 2 Timothy ay mga liham na isinulat po ni Pablo para po kay Timoteo. Ang ikalawang binanggit ho dito ay si Lucius, si Jason at si Sosipater, na yung tatlong manggagawa na kasama po ni Pablo ay mga Hudyo rin. Ngayon, maaaring may tanong ho natin, ano po ba ang background ni Lucius? Ano po ba ang background ni Jason? At ano po ba ang background ni Sosipater? Kasi when you come to think about it, mga kapatid, very specific po na mga pangalan ang binabanggit ho dito. Now, just to give us a hint, sa tatlong binanggit ho dito, si Lucius, Jason at si Sosipater, may isa ho dito na binugbog, na nakasaad po sa aklat ng mga gawa. Matter of fact, all 3 of them ay binabanggit sa aklat ng mga gawa. Unahin po natin si Lucius. Basahin po natin dito sa Gawa 13, talatang 1. Ito lang ang impormasyon na nasa atin tungkol po kay Lucius. Acts chapter 13, talatang 1. Gawa, kapitulo 13, talatang 1. Acts chapter 13, beginning at verse 1. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Doon sa Antioch ay may mga
propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila'y sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes, at si Saulo. So ngayon, sino ho yung mga propeta na binabanggit ho dito? Unang-una sa talatang 1, doon sa Antioch may mga propeta. So sino po yung mga propeta na nabanggit? Sabi ho, si Bernabe, Simeon, Lucius, Manaen, at si Saulo. So yung palang Lucius na binabati ho in Romans chapter 16 ay isang propeta ng Diyos sa bagong kasunduan. Now, may nabanggitin po ikalawang pangalan. Sabi po si Jason. Basahin po natin ang Acts chapter 17. Gawa 17. Acts chapter 17, talatang 5. Gawa 17, talatang 5. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas, kaya tinipon nila ang mga basigulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao, pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya, kinalatkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumisigaw sila. Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon, narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinasabi nilang may ibang panghari ng pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. So dito ho natin nakikita na si Jason ho, hindi ho siya propeta, pero isang tapat na mananampalataya na kinalatkad, binugbog, at inusig. So hindi po ito yung mga normal na kasama po ni Pablo. Ang isa, si Lucius, propeta. Ang isa naman, isang tapat na manggagawa na kinalatkad dahil po sa kanyang pananampalataya. Ngayon pagdating po sa ikatlo na si Sosipater na binanggit po kanina, dito ho tayo sa Gawa Kapitulo 20. Gawa Kapitulo 20, talatang 4. Gawa Kapitulo 20, talatang 4. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sumama sa kanya si Sopater na taga Berea, na anak ni Pyrrhus, sina Aristarchus at si Secundus na mga taga Thessalonica, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo at sina Tychicus at Trophimus na mga taga-Asya. So ulitin ko ho, sumama sa kanya si Sopater na taga-Berea. Now, bakit po binanggit yung lugar kung saan po nagmula itong taong ito? Now, kapag pinag-aralan po ang Book of Acts, places are very, very important. Napaka-importante po ng mga lugar. Halimbawa, binanggit po na si Sosipater o Sopater ay nagmula po sa Berea. Now the question might be, ano po ba ang background ng mga Bereans? Well, ayon po dito sa aklat ng Gawa 17, kung babalikan po natin ang Gawa 17, in Acts 17, beginning at verse 11, makikita ho natin kung ano po yung kultura, at least from a Christian standpoint, ang mga taga-Berea. Acts 17, verse 11. Ito po ang sinasabi po ng salita ho ng Diyos. Sabi ho dito, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kesa sa mga Thessalonica. Bakit ho?
dahil gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kautusan o kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. So sino po yung mga nagsasaliksik araw at gabi? Sino ho'y nag-e-examine night and day kung tama nga ang kanila napapakinggan? Yung mga taong nagmumula sa Berea. So ngayon, kung i-examine po natin yung tatlong pangalan na binanggit po kanina sa Roma 16, may isa kang propeta, Lucius. Matter of fact, let's backtrack. You have Timothy, isang tapat na manggagawa. May isang propeta na walang iba kundi si Lucius. May isang tapat na lingkod na kahit nasa gitnaan na pag-uusik, nagpapatuloy pa rin. At meron ho tayo isang taong mula sa Berea na nabanggit po ni Pablo, na ayon po dito sa Acts 17, hindi mo basta-basta madadaya ang mga taga-Berea. Kaya ho sila sumusunod, kaya ho sila sumasang-ayon, dahil yung mga napapangaral po ni Pablo sa kanila ay hindi nagmumula sa kanyang opinyon, kundi nababasa sa kasulatan. So napaka-importante ho na makita po natin ang background ng mga ito, dahil kung totoosin mga kapatid, hindi mga masasabi ho natin tamad sa paglilingkod ng mga kasama po ni Pablo, kundi mga tunay na manggagawa talaga. No wonder why panatag po ang kalooban ni Pablo na ito ang kanyang mga kasama. Dahil mga taong ito ay mapagkakatiwalaan. Hindi sila yung basta-basta na kasama lang ni Pablo, tapos pag nandyan na yung pag-uusig, nawawala ho sila. Hindi ho. O pag may mga nangangailangan na mga tulong ang mga ibang kapatira sa ibang lugar, hindi mo maasahan yung mga kasama ni Pablo. Hindi ho. Ang mga kasama po ni Pablo ay mga matitibay na manggagawa. Mga handang maglingkod. Masasabi ho natin mga tapat kay Kristo, handang mamatay at mapagkakatiwalaan talaga at aral pa sa salita po ng Diyos. Ngayon, kung babalikan po natin ang Roma 16, pag-aralan naman po natin ang talatang 22. May isa pang lalaki na nabanggit ho dito. Romans 16, verse 22. Sabi ho, kinakamusta rin kayo, ako si Tertius, na nasa Panginoon din na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. Okay, so let's pause here for a moment. So wikang English, I, Tertius, who wrote down this letter, greet you in the Lord. Now, for some, maaari maisip po ng iba, maaari maitanong din ng iba, akala ko po ba si Pablo ang sumulat nito? Akala ko po ba si Pablo ang sumulat ng liham na ito para sa mga taga-Roma? Kasi di ba sa Roma 1:1, it's referring to Paul from verses 1 to 7. Ako si Pablo, apostol ni Kristo, binabati ko kayo. So in the very first chapter, binanggit po ni Pablo ang kanyang pangalan as he begins the book of Romans. Pero bakit dito sa Romans 16 nakalagay, kinakamusta ko rin kayo, ako si Tertius, na nasa Panginoon din, na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. So sa mga skeptic ng Biblia, pwede nila sabihin, wala yatang pagkakaisa ang liham sa mga taga-Roma. Because in chapter 1, sabi ni Pablo, binanggit niya ang kanyang pangalan, pero bakit dito sa Romans 16, ang sumulat pala nito ay si Tertius? Now, if we only look at it from this standpoint, hindi talaga natin mauunawaan kung bakit sa isang banda si Pablo binanggit niya ang kanyang pangalan, pero sa huli, si Tertius pala ang sumulat ng liham na ito. Dahil sa panahon po ni Pablo, usong-uso po na mag-hire ka ng isang iskriba or kung tawagin, amanuensis, ulitin ko ho, amanuensis, kapag sinabi po yung salitang amanuensis, ito po ay isang iskriba na hinahire po ng mga tao upang maisulat ng maayos ang kanilang nais na iparating o nais po nila na gawin na letter na ihahatid po nila sa kanino man. So itong si Tertius, bilang kamanggagawa po ni Pablo,
bilang mananampalataya din sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya ang sumulat ng liham po para sa mga Roma o taga-Roma. Now, here's the tension. Sa mga taong hindi nila pag-aaralan ng background, may kontradiksyon. Pero sa mga nag-aaral ng background, as we look deeper into the background of the New Testament, usong-uso talaga mag-hire ang mga authors of the Bible ng mga tao na susulat ng kanilang mga liham. Well, magbigay ho tayo ng mga ilang halimbawa. Unang-una, ang sumulat po ng Roma ay dalawang tao. Si Pablo, yung nagsasalita, si Tertius, yung nagsusulat ng sinasabi ni Pablo. Si Lucas, hindi siya apostol. Pero bakit natin tinatanggap ang aklat ng Lucas bilang ikalawang aklat ng Ebanghelyo or second gospel of the New Testament? Because according to history and tradition, si Lucas na nakakasama po ni Pablo, ayon po sa mga sinuunang simbahan at tradisyon, sinabi ho nila overwhelmingly na ang may akda talaga ng aklat ng Lucas ay si Pablo, ngunit sinasabi ni Pablo ang kanyang ebanghelyo kay Lucas, sa gayon isinusulat naman ni Lucas ang mga pangangaral ni Pablo at siniyasat pa ni Lucas kung totoo nga ang mga bagay na ito. Kaya masasabi ho natin, Lucas was the scribe of Paul. Okay? Paul was preaching, Luke was writing. Paul was preaching, Tertius was writing. At pati na rin po mga kapatid, ang aklat ng Marcos. Si Marcos ay hindi naman po apostol. Pero bakit ho natin tinatanggap bilang authoritative out of the four Gospels? Is due to the fact that tradition teaches us in the early church na si Apostol Pedro, nung siya'y nangangaral, ang kanyang eskriba o tagasulat ng kanyang liham ay si John Mark o kung tawagin si Marcos. Kaya very, very popular po yung mga eskriba o amanuenses sa mga panahong ito. Kaya nga, there's no tension talaga eh. Totoo, si Pablo ang nabanggit, pero ang sumulat ay si Tertius. Which means na kahit hindi si Pablo directly ang sumusulat, pero kung inutos po niya si Tertius, ito ang sasabihin mo para sa mga taga-Roma, isulat mo. Bakit ho? Para maipaliwanag kung ano po yung mga detalye, kahulugan ng magandang balita. So kaya ako nabanggit po dito sa talatang 22, ako si Tertius, na sa Panginoon din, na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. Ngayon, pagdating po natin dito sa chapter 23, or verse 23, kinukumusta rin kayo ni Gaius. Akong si Pablo ay nakikituloy dito sa bahay niya. At dito rin nagtitipon ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Now, sa bagong tipan, mas lalo na ho sa panahon po nila Pablo, nila Jesus, ang pangalan na Gaius ay napakasikat. Bakit ho? Because the name Gaius was a very common name in those days. Tulad po nito, maraming Maria sa bagong tipan. Mary Magdalene, Mary of Bethany, Mary, yung ina ni Jesus sa laman. Marami din po mga Judas, Judas Iscariote, may tinatawag na Judas Zealot, tapos may tinatawag na Jude, na kapatid po ng ating Panginoon, na siyang sumulat ng aklat ni Jude. Pati na rin po ang pangalan na James, na kung talagang hihimayin maigi, ang tamang pagsalin po ng pangalan na James is not really James, kundi Jacob. Jacob, we see that in the Old Testament. Jacob, yung kapatid ni Jesus, na siyang sumulat ng aklat po ng Santiago. So very common names po ito. Historically, kahit nga ang pangalan na Jesus was also very common in those days. Kasi Jesus is just the Greek name for the Hebrew name, Yeshua, na kung isasalin sa English, Joshua. So very, very common po ito. There is Jesus, son of Mary, and then you have Jesus, that we can say, yung pinagpili po ni Pontius Pilato, son of Abas, na nabanggit po, in which pinili naman ng mga Hudyo
yung ibang Jesus kesa po kay Hesus Kristo, if that is historically correct, according to tradition. So ngayon, itong Gaius, titignan ho natin that there are three types of Gaius sa Bagong Tipan. Kanina, nung binabasa po natin ang Acts, may nabanggit po Gaius, pero taga-Derbe. May Gaius naman na taga-Korinto. Halimbawa, sa unang Korinto, Kapitulo 1, unang Korinto, Kapitulo 1, that's just in the next page, 1 Corinthians chapter 1, verse 14, unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 14, ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Ulitin ko ho. Salamat sa Diyos na wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Furthermore, kung titignan po natin ang ikalawang Juan, let's go to 2 John. 3 John, sa ikatlong Juan. In 3 John, verse 1 and 2, basahin po natin, ikatlong Juan, talatang 1 hanggang 2. 3 John, verse 1 and 2. Ito po nakalagay. Mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sanay na sa mabuting kalagayan, tulad ng buhay mong espiritual, na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. So dito, nakikita ho natin that Gaius was a very common name. May Gaius sa Acts 19 na taga-Derbe, may Gaius na mababasa ho natin sa unang Korinto na taga-Korinto, at may Gaius na binabanggit po sa ikatlong Juan. Ngayon, maaari ho natin maitanong, sa tatlong Gaius na binabanggit po sa Bagong Tipan, sino yung binabati ni Pablo dito sa Roma 16? Si Gaius ng Derbe? Si Gaius ng Korinto? O yung Gaius na binanggit po sa ikatlong Juan? Now, this will give us the clue. I will not tell you this is super accurate, pero masasabi ko po, there is some clues in understanding kung sino po itong Gaius na binabanggit ho dito. Unang-una, kung titignan po natin ang mga pangalan na binabanggit po sa Roma 16, from verse 1 to 20, karamihan ho sa kanila ay taga-Korinto. How do we know this? Unang-una, ang unang lingkod ng Diyos na babae na binanggit sa Roma 16 ay si Phoebe. At sabi po ng Biblia, si Phoebe isang lingkod sa iglesia sa Kenkrea. Saan po ba ang Kenkrea? Ang Kenkrea ay isang seaport na malapit sa Korinto. And then, yung mga nabanggit pa ho dito kanina, halos karamihan po sa kanila, nagmula po or is in Corinth. Now, kung yung sa unang Korinto 1 na Gaius ay yung tinutukoy po dito ni Pablo, it only makes sense na kung halos lahat ng mga nabanggit kanina in Romans 16 ay taga-Korinto, then it is most likely na itong Gaius na binabanggit po ni Pablo ay si Gaius ng Korinto. But then again, it's simply speculation based off of the clues ng mga tao na binanggit ho dito. Ngayon, hindi lang po si Gaius ang binanggit, pero kung ipagpapatuloy po natin ang basa sa Roma 16, talatang 23, may dalawa pang lalaki na binanggit ho dito. Kinukumusta rin kayo ni Erastus, na tresurero ng lungsod at ng ating kapatid na si Quartus. Now si Quartus, walang masyado talaga nabanggit ho tungkol dito. This is the only time that we have ever read and will only know about Quartus. Si Quartus, we have no information except this. So kung tatanungin po natin mamaya, Pastor, sino po si Quartus? Wala po tayong masyadong impormasyon. Dito lang ho siya binanggit. And when you look at all the commentators sa kanilang mga
commentary dito po sa kay Quartos, very maikli lang ang kanilang mga naisulat. Bakit po? Because sa pag-aaral po ng Biblia, kapag maikli lamang ang detalye o impormasyon, kung ano lang po nakalagay ho doon, and if it's ambiguous or it's not detailed, we have to just leave it be. Why? Kasi yun ang ginusto ng Panginoon. Ngayon, sino po itong Erastus na binabanggit ho dito? Sabi ho dito, si Erastus ay isang tresurero ng lungsod ng ating kapatid na si Quartus. Now, it's interesting kasi itong Erastus, mga kapatid, we can definitely find out kung saan ito nanggaling or where this person lives. Kasi when we go back to the book of Acts, sa Gawa 19, kung ating po saglit babasahin, Gawa 19, Acts chapter 19, si Erastus ay nabanggit, verse 22. Gawa 19, talatang 22. Tignan niyo po yung sinasabi sa Gawa 19, talatang 22. Sabi ho dito, pinauna niya sa Macedonia ang dalawang tumutulong sa kanya sa gawain ng Diyos na sina Timoteo at Erastus, at siya'y nagpaiwan muna sa lalawigan ng Asya. In English, he sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia while he stayed in the province of Asia a little longer. Well, teka lang ho, nasaan po ba ang Macedonia? Ang Macedonia, masasabi ho natin, covers, there's two provinces, mga kapatid, that covers yung tinatawag po na Greece. You have Macedonia and you have Achaia. Yung isa, it covers northern Greece. Yung ikalawa, it covers southern Greece. Ngayon, dahil nabanggit po dito na itong Erastus ay nagpaiwan sa Macedonia and later on sa Asia, ang Macedonia, mga kapatid, because it covers some parts of Greece, malapit din ho doon ang Corinto. So itong Erastus, posible, was very close to Corinth. Pero it's interesting kasi, hindi lang po siya dito nabanggit. Kung babasahin din po natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 4. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 20. Ikalawang Korinto o ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 20. Ito po yung huling liham ni Pablo para kay Timoteo at ito naman ang kanyang mga nasabi. 2 Timothy 4 verse 20. Si Erastus ay nananatili sa Corinto. At si Trophimus na may iniwan ko sa Miletus dahil may sakit siya. Sikapin mong makarating dito bago magtaglamig. So ngayon, bago ho mamatay si Pablo, ang huling sulat ho niya ay para kay Timoteo, which is 2 Timothy. And during this time, nabilanggo ho si Pablo. This was his last imprisonment. Bakit po last? Is because after this, papatay na ho siya. Bago ho dumating ang 70 AD, namatay na ho si Pablo. At bago ho namatay si Pablo, ang mga pangalan na kanyang binanggit, matter of fact, kapag pinag-aralan ho natin ito sa tamang panahon, nakakaiyak talaga ang last chapter na ito. Ang sabi niya, si Demas, iniwan ako. Si Lucas lang ang nananatili kasama ko. Si Marcos, pabalikin mo na dahil mapapakinabangan ko na siya sa ministeryo. Batiin mo si Erastus na nasa Corinto. At Timoteo, bago dumating ang taglamig, dalin mo ang aking coat, so to speak, bago dumating ang winter. So bira mo, binasa natin kanina, itong Erastus na kasama ni Timoteo ay mga tapat na manggagawa hanggang sa huli. Bakit po huli? Huli ng ministeryo ni Pablo. Bago ho namatay si Pablo, nananatili pa rin si Erastus at nagpapatuloy sa Panginoon sa Corinto. Pero ngayon, kung babalikan po natin ang Romans 16,
Maari maitanong ho natin, did these people really exist? Kasi you will confront or you will be encountering people that talagang pagdududahan ho nila ang Biblia. May mga nagsasabi nga ho si Jesus has never really existed. Hindi siya talaga tunay. There's no historical records daw mula sa kasaysayan that Jesus existed. Pero of course, yung mga nagsasalita ho ganon, they don't really study history kasi kahit ang mga tao na hindi mananampalataya tulad nila Josephus, tulad nila Tacitus, tulad nila Pliny, mga hindi mananampalataya na mga historian, nakasaad mismo sa kanilang mga historical works na may Jesus na pinako sa ilalim ng kapangyarihan ni Pontius Pilato. So there is a historical Jesus. Pero what about this Erastus? Well, babasahin ko po sa inyo ang isang importanteng impormasyon, mga kapatid, from archaeology. Itong source na kinuhanan ko po is called The Greco-Roman World of the New Testament, Exploring the Background of Early Christianity. So ayon po sa libro po na ito, according to page 195, ito po nakalagay. Just this century, archaeologists discovered an inscription from the New Testament era naming an Erastus as donor of the paving east of the theater in Corinth. He made this donation return for being named to the office of aedile. A city treasurer was an office often held in Corinth before one moved up to aedile. So the donation inscription could refer to the same Erastus as in Romans, just in the next step of his career. Nang ibig sabihin, ang mga archaeologists sa kanilang recent discoveries, according to this century, may nakita ho sila isang inscription. Kapag sinabi inscription, usually pangalan po ito o minsan mga wording na inukit sa bato or on some other substance. At nung nakita po nila in their archaeological finding, yung nakasulat ho dito, nakalagay yung pangalan ni Erastus na taga Corinto. At siya ay tresurero. Di ba nabanggit ho dito, kasama ko si Erastus, isang tresurero. At alam natin, ayon po sa Biblia, itong Erastus ay nakatira saan? Sa Corinto. Sabi ho dito sa data there was a man named Erastus who donated in the theater in Corinth and held an office in Corinth. So kung itong Erastus ay totoo, at kung si Jesus ay totoo, at may mga records ho tayo mula sa kasaysayan, na yung mga lugar na kanila pinuntahan ay totoo, how much more yung katuruan ng Biblia? So pag sinabi ng Biblia, may langit at impyerno, totoo ho yun. Kapag sinabi po ng Biblia, itong Jesus ay muling nabuhay, totoo ho yun. Kapag sinabi ng Biblia, if you keep my commandments, you show you love me, totoo pala yun. Ang lahat na nakasaad ho dito sa Biblia ay totoo. Amen? Now, when you get to verse 24, medyo magiging technical ho tayo dito. So verse 24, sa taas po ng kamay mga kapatid, kapag binasa niyo po yung verse 24, may mga brackets po ba sa verse po ninyo? Taas po ng kamay. May mga brackets po ba? Ngayon ho, yung brackets po na yan, kung magiging technical ho tayo just for a moment, simply means wala ho yan sa mga sinuunang manuskrito. Ulitin ko ho, kapag may bracket ang isang verse, at kapag binasa nyo po yung footnotes, which is yung impormasyon na nasa baba ng iyong Biblia, nakalagay ho dyan, missing in early MSS. Kapag sinabi po yung salitang MSS, yan po ay isang abbreviation lamang that means manuscripts. Mga manuskrito. Now here's the question. Bakit nakalagay sa verse 24, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo, Amen, pero may mga bracket. At kung titignan pa ho natin sa ibaba,
Sabi ho dito sa ibaba, some manuscripts include here, may the grace of our Lord Jesus Christ be with all of you. Amen. So sa pag-aaral po ng technical na bagay, kasi kapag sinabi technical, this is usually yung pag-aaral po ng mga original na wika, pag-aaral po ng mga manuskrito, pag-aaral po ng mga ilang teksto na nandun sa isang translation, pero wala sa mga ibang translation. Ngayon ho, kung ang talatang 24 ay wala diyan, bakit nila isinama? One would say, kasi hindi talaga kinasihan ng Diyos ang Biblia. May mga iba naman magsasabi, nandyan yan talaga sa original, kaya lang, we just don't know where to put it. At meron naman, this was not in some of the early manuscripts, pero habang tumatagal ang pagkopya ng mga ibang manuskrito, bigla na lang na idadagdag. So magbibigay po ng ilang impormasyon tungkol po sa 5 manuskrito na masasabi po natin napaka-importante sa pagsalin po ng New Testament sa wikang Griego. Number 1, ang talatang 24 ay wala po sa 5 manuskrito o mga sinuunang aklat na may manuskrito sa panahon po na sinuunang simbahan. Number 1, verse 24 is missing in Codex Claro-Montanus. Kapag sinabi po yung salitang codex, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga sinuunang libro sa panahon po nila. So, in Codex Claro-Montanus, which is 6th century, wala ho ito. Wala din po ito sa Codex Angelicus, 9th century manuscript, wala po ito. Missing in Codex Atheus Laurensis. Wala po ito in the 9th century, wala din po ito in the 10th century. Missing din sa Leicester Codex. Wala po ito in the 15th century. And lastly, kapag pagdating po sa isang sinuunang manuskrito o aklat na kung tawagin, Codex Porphyrinicus, which is 9th century, ang talatang 24 ng Romans 16 ay nakikita po after Romans 16 verse 27. Na kung titignan po natin ang talatang 27, nakalagay, purihin natin ang Diyos na tanging nakakaalam ng lahat, purihin natin siya magpakailanman, sa pamagitan ni Hesukristo. Amen. So yan po yun sa talatang 27. Pero ang sinasabi po ng manuscript evidence, yung sa talatang 24 sa mga ibang manuskrito, ay hindi sumusunod after verse 23, kundi sumusunod after verse 27. Now here's another question. Pastor, bakit po ganon? Yan lang po ba yung masasabi natin complication sa New Testament? Hindi ho, mga kapatid. Marami pa. Sino ho dito taas po ng kamay? Kapag binasa niyo po ang aklat ng Juan, natatandaan niyo po ba yung storya ng babae nangangalunya? Have you read that before? Di ba nasa John 8 ho yun, from verse 1 to 11? Pero, kapag pinag-aralan po maigi, in the early manuscripts, wala ho yun doon. Matter of fact, in some manuscripts, ang babaeng nangangalunya ay nasa isang parte ng Lucas. Ang babaeng nangangalunya is after John 17, or John 20, or John 21. Palipat-lipat yung storya ho na yun. So now it all comes back, bakit ganon? Does that mean the Bible is not perfect? Does that mean the Bible is not the Word of God? Hindi ho. Kasi, yung tinutukoy ho dito na pagpalain kayong lahat ng Panginoon Hesukristo, it doesn't affect any major doctrine of Christianity. Pagpapala lang siya. Kumbaga, isang pagpapala that says, God bless you. Ngayon, kung mailipat yung God bless you na yan after verse 27, o makita yung God bless you na yan sa ibang aklat,
that doesn't change anything kasi at the end of the day, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang klaseng pagkopya is due to the fact, when we look back at history, lalo na sa pagkopya ng mga manuskrito, may mga taga-kopya na masasabi natin, very sloppy sila sa pagkokopya. Meron naman nangongopya na talagang hindi na humalinaw, malabo na ang kanilang mga mata. At meron naman sa kakopya, hindi niya namalayan that he copied something more than once. Pero at the end of the day, may mga eskolar na kung tawagin, critical text scholars, na kapag tinanong niyo ho sila, yung mga conservative, sasabihin ho nila, there are about 400 to 600,000 spelling mistakes in your Bible. Pero, they would also admit, yung mga spelling mistakes po na yon, walang kinalaman sa mga doktrina ng Biblia. Halimbawa, when you spell the word the, T-H-E, di ba sa pagteteksto natin minsan, pag na-miss mo yung salitang H, ang nalalagay mo T-E lang. Typo ang tawag ho doon. Or minsan, love, L-O-V-E. Pero dahil na typo ka, L-O-V lang ang naisulat mo. So magbibigay po ng halimbawa. Sinabi ko ho, I love you. I, L-O-V-E-Y-O-U. Yun ang original na sulat ko. Tapos may nangopya. Sinulat din niya ang aking sinabi. I love you din. Ganon na ganon ang spelling. Then next year, may nakatagpo ng aking sulat at kinopya naman niya. I love you din. Pero when it got to the 10th year, medyo malabo na ho yung paningin ng taga-kopya. Ang naisulat niya I, pero pagdating sa love, ang naisulat lang ho niya doon, L-O-V and then you. Now here's the question. Yung panghuli na sumulat, hindi na po ba natin maunawaan yung mensahe ng sulat na yon? Maunawaan pa rin ho natin. Kasi ang kulang lang ho doon ay yung letter E. Which means, maunawaan pa rin ng tao yung mensahe ng sulat, kaya lang, there's a spelling mistake. Ganoon, yung halimbawa na nais ko po iparinting ho sa atin, ganon yung mga spelling errors in other manuscripts of the Bible. Pero hindi naapektuhan ang doktrina. Dahil wala na ho tayo first century manuscript, dahil napaka-delicate at sensitive yung materyales na ginamit po sa panahon po nila Jesus at nila Apostol Pablo, the earliest manuscripts we have today is 2nd century, pataas na ho. At yung mga 2nd century manuscript, halos lahat ho sa kanila ay nagkakaisa pagdating po sa doktrina. So there's nothing that's affected in our Christian doctrine. So then having that said this, mga kapatid, nagiging klaro po ba? Is it clear? Ang tawag ho sa akin na banggit po kanina, yan po yung pag-aaral na kung tawagin textual criticism. Textual criticism. At ang ibig sabihin po ng ganitong klase pag-aaral, ang pagpuna ng mga sinaunang manuskrito at ikukumpara sa mga ibang manuskrito at dito magkakaalaman kung sino ang tama sa bawat manuskrito. So last example, kung kayo po ay gumagamit ng King James, lalo na kapag binasa niyo po ang Roma 8:1, nakalagay po dito sa King James, there is, therefore, now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pero subukan niyo po basahin ang Roma 8:1 sa NIV, ESV, NASB, NET, NLT, lahat na ng mga modern translation. Maliban na lang po yung NWT, pang Jehovah Witness ho yun. Pero ito po nakalagay, there is, therefore, now no condemnation in Christ Jesus. That's it. So ngayon po, sino ang tama sa dalawa? Well, dahil ang King James ay gumamit po ng mga very late na manuskrito at wala silang access noon sa mga early manuscripts, yung mga ginagamit po natin na Biblia, na modern translation, ang kanilang mga manuskrito that they used to translate from Greek, Hebrew, Aramaic into English, when it comes to the Greek manuscript tradition, 2nd century to 5th century ho ang kanilang ginagamit.
So that goes to show us, mga kapatid, that very early manuscript source ang ginagamit ho natin for the Bible. So ngayon, pagdating po natin sa talatang 25, dito na ho natatapos ang aklat ng Roma sa pamagitan po ng papuri sa Diyos. Sabi po ni Pablo sa talatang 25, purihin natin ang Diyos na siyang makakapagpatibay sa pananampalataya nyo ayon sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Now to Him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ. Alam niyo ho, ito ang nagtuturo ho sa atin na kapag tinatanggap pala ng tao ang magandang balita na ipinapangaral ni numan, basta tama ang pangangaral, kahit sino man ho yan, babae o lalaki, kapag tinatanggap pala ho ito, ang nagpapatibay pala ho ng pananampalataya ng tao ay walang iba kundi ang Diyos din. Nang ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Jesus, kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, kaya tayo lumalakas pala, hindi dahil sa mga ngaral. Bagamat instrumento siya, bagamat ginagamit siya ng Diyos, at pinapalakas ng Diyos ang kanyang mga tupa sa pamagitan ng mga ngaral, pero hindi yung mga ngaral ang siyang mismo nagpapalakas. Ang sabi ng Biblia, purihin natin ang Diyos na siyang makapagtitibay sa pananampalataya ninyo. So that's the work of God, ayon po sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. So may dalawang elemento pala kung bakit lumalakas sa mga kapatiran. From a physical sense, may nangangaral. But from a spiritual sense, kaya tumitimo yung pangangaral sa puso at isipan ng tao dahil ang Diyos ang siyang nagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Tulad po ng Biblia, dalawang elemento ho ito. You have the divine author, you have the human author. Sabi ng Biblia, kinasihan ng Diyos ang mga sulat ng mga alagad ni Kristo. So, sa isang banda, ang kumikilos ay ang Diyos. Pero ang ginamit ng Diyos na ikalawang elemento ay yung mga human authors of the Bible. At tulad din ho sa ating buhay mga kapatid, hindi ho natin magagawa na baguhin ang ating sarili, pero bakit nagagawa ho natin magtagumpay sa mga bagay na alam natin hindi natin kaya? Kasi sa isang banda, ginagamit tayo ng Diyos, pero ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin ay Diyos pa rin. So the elements are clearly there. So sabi ho dito, ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ay inilihim ng matagal na panahon in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past. Anong ibig sabihin po nun? Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ay inilihim ng matagal na panahon. Anong ibig sabihin na si Kristo at ang kanyang magandang balita ay inilihim sa isang matagal na panahon? It means, nung ang mga propeta ay nagpapahayag, bagamat sila ay pinapatnubay ng Espiritu Santo, may mga bagay din na hindi nagiging klaro sa kanila, bagamat sila'y nangangaral o nagpapahayag. Tulad po na ito, para sa mga Hudyo, ang kaligtasan ay para lang sa kanila. Pero kung alam lang nila yung mga lihim sa lumang tipan na nagpapakita na hindi lang ang mga Hudyo ang maliligtas, kundi yung mga binhi ni Abraham sa pananampalataya ay maliligtas rin, sana naunawaan po nila yon. Pero ang sabi ng Biblia, ang lihim noon tungkol kay Jesus ay itinago sa isang matagal na panahon. Ano yung mga lihim tungkol kay Jesus? Unang-una, sa Genesis 3:15, sino po yung binhi ng babae na wawasak sa ulo ng ahas? Si Jesus. Pero hindi nakita ng mga tao noon, si Jesus pala yun. O yung pahayag po ni Abraham, nung nagtataka po si Isaac, Ama, nasaan ang kordero na iaalay kay Yahweh? Sabi niya, God will provide a lamb. Pero yung sumabit na hayop dun sa thicket,
ay hindi kordero, but a ram. So sino yung lamb na tinutukoy po ni Abraham? Walang iba kundi si Jesus. Which pinatunayan ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world." O sa aklat ng Isaiah, chapter 53, "He was bruised for our iniquities. By His stripes we are healed." Sa mga Hudyo ngayon na hindi naniniwala kay Jesus, ang sasabihin po nila, Isaiah 53 ay tumutukoy sa bansa ng Israel. Pero alam natin, kapag pinag-aralan in great detail ang Isaiah 53, hindi po pwede tumutukoy ho ito sa bansa, kundi sa isang specific na person. At sino ho yun? Si Jesus. So ngayon sabi ng Biblia, ang magandang balita tungkol kay Jesucristo ay inilihim ng matagal na panahon. So dati, lihim ho yan. Verse 26, pero ipinahayag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, ito'y ayon sa utos ng walang kamatayan Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. So what does that mean? Lihim ito noon, pero ibinunyag ngayon sa mga sulat ng propeta. Teka lang, di ba yung mga propeta noon, kahit nagpapahayag sila, kahit sila, hindi din nila nauunawaan minsan ang kanilang mga pinapahayag. Pero anong ibig sabihin nun na noon, lihim, ngayon, bunyag na sa sulat ng mga propeta? It's because, sino po ang mga ahente ng Diyos upang nagbigay sa mga iglesia ng linaw kung kanino tumutukoy ang mga sulat na ito? Yung mga apostol. So ano po yung sinasabi ng mga apostol habang nagpapaliwanag sila sa mga teksto sa Lumang Tipan? Itong sa Isaiah 53, tumutukoy yan kay Jesus. Itong Genesis 3:15, tumutukoy yan kay Jesus. Itong Psalm 2, tumutukoy kay Jesus. Itong Psalm 110, tumutukoy kay Jesus. Nang ibig sabihin, ang lahat na nakasulat sa Lumang Tipan, na lihim noon, ay natupad niya, nabunyag na sa pamagitan po nino, ni Jesus. Di ba sabi ng Biblia, wala pa nakakita sa Diyos kahit kailan. Pero ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kasama ng Ama. So, kapag sinabi ng Biblia, pero ipinahayag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, this means, yung mga nasabi ng propeta, natupad na fully when Jesus Christ came in the flesh. Now, it's interesting mga kapatid kasi, sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos, may tinatawag po na pag-aaral called inclusio. Kapag sinabi po yung salitang inclusio, it means when an author of a book or a chapter begins with a very specific topic, yung topic din po na yon ang kanyang gagamitin bilang katapusan ng kanyang aklat. Halimbawa, basahin po natin ang verse 26, pero ipinahayag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Now, punta naman po tayo sa Kapitulo 1 ng Roma. Kapitulo 1, talatang 2. Actually, simulan po natin sa talatang 1 para mas malinaw. Roma 1, talatang 1. Roma 1, talatang 1. Tignan niyo po sinasabi. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. So let's pause here. Sinabi po kanina ni Pablo, in Romans 16, babasahin ko po sa inyo, pero ipinahayag na ngayon sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Pero in Romans 1, ang sabi po ni Pablo, ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. So ngayon, Paul is doing something with Romans.
He begins off with an introduction saying, itong Jesus, itong magandang balita, ay ipinahayag sa pamagitan ng mga sulat ng mga propeta. And then inulit na naman niya sa huling chapter of Romans. Pero hindi lang ho yun. Kung babalikan po natin ang Romans 16, tignan niyo po yung sinabi niya sa ikalawang clause of verse 26. Tignan niyo po sa verse 26 ng Romans 16. Ito'y ayon sa utos ng walang kamatayan Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Ngayon, balikan po natin ang Romans 1. Pero talatang 5 naman ho tayo. Romans 1, verse 5. Ito po nakalagay. Roma 1:5. Sa pamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ginagawa namin ito para sa Kanya. There's a parallel going on. Kanina sabi ni Pablo, this faith, this gospel, is in the writings of the prophets. Romans 1, Romans 16. Nakalagay din sa Romans 1, ito'y kailangan ipangaral para ang lahat ng tao, referring to Gentiles and Jews, ay sumampalataya. Nakikita ho natin sa Romans 1 and Romans 16. So ngayon, kapag may nakikita po tayo na inclusio na kung tawagin, where the author begins with a topic and ends with the same topic, anong ibig sabihin po nun? It means, ang pinakatema ng Roma is referring to the gospel. Which means, ang naisiparating ni Pablo sa Roma 1 ay ito, ako'y si Pablo, itinalaga ng Diyos upang mangaral ng magandang balita ng Diyos tungkol sa kanyang buktong na anak na nakasaad sa mga sulat ng mga propeta. Okay. So from chapter 1 to chapter 15, pinapaliwanag na ni Pablo kung ano po yung magandang balita. When he gets to chapter 16, inulit na naman niya. Ngayon na naipaliwanag ko na, ngayon na binati ka na ng mga ilang kapatiran, nais ko iparating sa inyo na itong Diyos na nagpapatibay ng iyong pananampalataya, kung saan ang aking magandang balita ay nakatago sa lihim ng mga propeta noon, ay ibinunyag na ngayon sa pamagitan ng kanyang mga propeta at ang kanyang mga sulat, pero that full culmination is found in Christ. So sa madaling salita, Romans 1 about Jesus, Romans 16 about Jesus. So ano po ang pinakatema ng Roma? It's about Jesus. Na sa madaling salita, paano ko susuportahin ng mga taga-Roma si Pablo sa kanyang misyonero na trip papunta po na Espanya? He has to explain to them the mystery of Jesus found in the Old Testament prophets and the writings. At kung paano maililigtas ng Diyos sa mga Hudyo at ang mga Hentil balang araw. So, kung babalikan po natin ang talatang 27 ng Romans 16, naging klaro po ba mga kapatid? We're now in our last verse, Romans 16 verse 27. Sabi ho dito, purihin natin ang Diyos na tanging nakaalam ng lahat. Purihin siya magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. In English, to the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. Now here's a question. Dito sa Roma 16:27, bakit tinawag po ni Pablo ang Diyos natin matalino? Sabi dito purihin natin ang matalinong Diyos or natatanging nakaalam ng lahat. Bakit po tinawag ni Pablo si Yahweh o Diyos Ama bilang matalino? Why is He called the wise God? Well, we could say kasi He knows everything. Yes, that's true. Amen. Pero bakit tinapos po ni Pablo dito the word wise? Bakit hindi na lang niya sinabi, to the only powerful God?
or to the only everlasting God, or to the only faithful God, or loving God. Kasi maraming katangian po ang ating Diyos eh. Pero bakit po binanggit dito, to the only wise God? The reason why tinapos na po ni Pablo ang kanyang liham para sa mga taga-Roma with to the only wise God is because of this. Ang Book of Romans, pinapakita ho sa atin in great detail kung paano po ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa anong paraan? Kung natatandaan po natin ang Roma 11, nung hindi tinanggap ng mga Hudyo ang Ebanghelyo, sino ho ang nakinabang? Mga Hentil. At kung yung tamang bilang ng Hentil ay sasampalataya kay Kristo, sino yung huling mga lahi na tatanggap balang araw? Mga Hudyo. So ano po tawag doon? Kamangmangan? O nakaalam ng lahat ng bagay? He is the only wise God. Kaya sabi po dito sa Roma 11, dito na ho tayo magtatapos, Roma 11, talatang 33, Roma 11, talatang 33, tignan niyo po. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makakapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makakapagbigay ng anuman sa Kanya para tumunaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Pero hindi lang po natatapos dito na ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay maliligtas. Dito din nakikita ang talino ng Diyos. Unang-una, dahil ang lahat ay nagkasala, Romans 3, at ang lahat ay walang kakayahan na sumunod sa Diyos, Romans 8, sino ang isinugo ng Diyos para tayo po ay humarap sa Diyos balang araw bilang matuwid at may kapangyarihan sa tulong ng Espiritu Santo na makasunod sa Diyos? Si Jesus. In other words, God's wisdom is this. Who can make sinners justified before God? Who can bring Jews and Gentiles to salvation? Who can strengthen those who are weak by His Holy Spirit? Sabi po ni Pablo, to the only wise God be the glory forever and ever. Amen. So, sa madaling salita, the book of Romans is so Christocentric, nakasentro talaga kay Kristo, that masasabi po natin, the fullest description of detail tungkol po sa magandang balita na na kay Kristo ay nandito nakapaloob sa aklat ng Roma. So, kung nais po natin malaman, o maaari may mga iba ho sa atin that, you know what, Pastor, ano po ba yung tamang aklat na pwede kong basahin para maunawaan ko lalo ang magandang balita? If you want detail, basahin ang aklat ng Roma. So nawa po mga kapatid, meron po tayo natutunan because here's the application. Na kay Kristo Jesus po tayo ngayon, dahil sa pagsisisi, dahil sa pagsasampalataya sa Kanya, at dahil po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon, makakatayo po tayo bilang mga matuwid sa Kanyang harapan balang araw. Hindi dahil sa ating pagiging matuwid, kundi dahil po sa katwiran ni Kristo. Ang lahat po yan ay naging posible dahil po sa talino ng Diyos. To the only wise God be glory both now and forever. Amen. So nawa po meron po tayo natutunan po in the book of Romans. Now that we finished after a year of this book, hopefully next Friday, kung nandito pa rin ho tayo, baka nasa kabila na ho tayo, we don't know. Next Friday, we will begin with another book of the New Testament. So nais ko po buksan ang ating question and answer floor sa mga may katanungan. Ito meron tatanong. Hindi
kaligtasan, kundi tungkol dun sa nagsabi na siya ang sumulat dito sa Roma 16. Sabi niya siyang sabi niya dito si Tertius na nasa Panginoon din na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. Ang gusto ko lang malaman, hanggang saan ang sinulat ni Gaius, ni Tertius. Kasi sa umpisa pa lang sa Roma, sinabi na ni Pablo siya sumulat, di ba? So, alin doon hanggang saan ang sinulat ni Tertius para namin ma-distinguish namin, ito pala ang sulat ni Tertius. So that's a very good question po, Brother Joel. So masasabi ho natin sa Roma 1, hindi nakalagay, ako si Pablo ang sumulat na ito. Ang nakalagay po sa Roma 1:1, si Pablo, isang apostol ng Panginoon Jesus. Pero hindi binanggit na, Pablo, ako sumulat. Sabi lang, ako si Pablo, ang apostol. Pero pagdating po sa Romans 16, sabi po, ako si Tertius, kasama ni Pablo, lingkod din ng Diyos, ako ang sumulat nito. So we could say that from Romans 1 to chapter 16, si Tertius ho yun. Pero yung nagpapahayag kay Tertius ay si Pablo. Yeah. Okay? All right. Very good question. Pastor, dun sa verse 24, yung bracket, sa original manuscript, wala yun, di ba sabi mo? In some of the important manuscripts, well, yeah. Paano mo naman natin ma-justify yung Revelation chapter 22, verse 18 to 19? Yeah. Ang magdagdag at magbawas. Mhm. Ipaparusa ng ating Panginoon. Paano natin ma-explain sa mga unbeliever or to other people na merong sasabihin nila contradicting nyo? Yeah. So paano natin ma-explain sa kanila? So para mas malinaw ho, that's a very good question. Kapag binasa po natin ang Revelation 22, talatang 18, there's a very specific word or words na binanggit po dito. Revelation 22 verse 18. So ang katanungan po is, dahil may nakalagay dito sa Revelation 22:18, isang babala tungkol sa pagbawas o dagdag, ano naman ho masasabi natin sa Roma 16:24, kung yun ay dagdag o bawas? So sabi po dito sa talatang 18, ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino man magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Verse 19, at ang sino man magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisin ng Diyos sa karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy at nagbibigay ng buhay. And then, at mawawala din siya ng karapatang makapaso sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. So ano po yung madalas po natin nakikita? Aklat na ito. Aklat na ito. So most likely, it's only specifically for Revelation. Nonetheless, kaya ko po nabanggit po kanina that what about yung mga Romans 16:24? What we could say po is that however it got there, we can say that yung mga skriba po posible, they were trying to either put it in between or afterwards. Kasi ano po siya blessing po siya It was a blessing, so they're trying to make it fit. Because we don't have the first century manuscripts anymore, maaari yung nakuha po ng mga iskriba na source para sa kanilang pagkopya may have already had that, or may mga iba naman that did not have that. Kaya nung nakita po yung mga iba-ibang klase mga manuscripts, depending on the region, depending on how it was used, na ilagay ho yun. But nonetheless, ang tinutukoy po dito in Revelation 22 is simply referring to the book of Revelation itself. Book of Revelation. However, may sinasabi din po sa Kawikaan, chapter 30. Dito po tayo sa Kawikaan. Kawikaan, chapter 30, talatang 5. Kawikaan, kapitulo 30, talatang 5. Sabi po ng Biblia, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan.
Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang mga pag-iingat. Verse 6, huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita. Dahil kung gagawin mo ito, sasawing ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. So, how do you reconcile that? We can say this po. It may have been that yung Romans 16:24 would have been original, kaya lang, here's the difficulty. Was it original para sa Romans? Chapter 16, verse 24? Or original po siya for Romans 16:28 after 27? So ngayon, hindi pa rin po apektado ang yung mga sinasabi ho dito kasi hindi ho yung dagdag, kundi it's a misplacement. Tulad din po ng babaeng nangangalunya sa John 8. In some manuscripts, nakita po yun in Luke. In some manuscripts, after John 20. But does that mean hindi siya inspired? What we could say, it's a true story, but because of the manuscript tradition, hindi natin alam kung saan ilalagay. So that's as far as we can go. The thing is, katulad ng ibang mga preachers of the gospel, they use that particular verse Sure. sa Revelation, Mhm. especially sa book ng Catholic, the Bible ng Catholic, wherein dinagdag nila yung mga lost books of the Bible, right? So yun ginagamit nila yung particular verse na yan para ma-justify naman nila, para maano nila yung pagdagdag at pagbawas sa salita nila. Yeah. Ang masasabi ko lang po dyan, that maari yung motibo na mga ganyang klase mga ngaral ay maganda. Maganda only to the point where talagang sagrado talaga ang Biblia para sa kanila. Gayunpaman, when we start using Revelation 22 for every single textual variant na nakikita natin in the manuscript tradition, it becomes wrong kasi unang-una, ang madalas na binabanggit po dito, sa aklat na ito, sa aklat na ito, sa aklat na ito. So the context teaches us, yung binabalaan po ni Juan, by the help of the Holy Spirit, ay walang iba kundi yung mga taong magdadagdag o magbabawas sa mga pahayag ng Diyos in Revelation. In Revelation. So, as far as yung magdagdag, we can say generally speaking, kapag let's say for example, may isang mga ngaral na nagsabi, may pahayag ako mula sa Diyos. Nangusap sa akin ang Espiritu Santo, pero yung kanyang sinabi, wala sa Biblia, nagdadagdag na siya. Or, may tinuro siya isang bagay na binabawasan niya ang doktrina ng Biblia. Yan po ay madalas nakikita ho natin sa ating modernong henerasyon, tulad po na ito. May mga tao nang sasabi, basta gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. So ngayon, nagdadagdag ho sila sa Biblia na wala naman ho doon. Or may nagsasabi, ang lahat ng reliyon ay pare-parehas lamang, iisa lang naman ang pupuntahan natin. Nagdadagdag na sila sa Biblia. So sila yung mga tao na binabanggit ng Biblia na parurusahan ng Diyos kasi nagdadagdag sila laban sa aral po ng Panginoon. Kaya sabi ho dito, huwag tayo magdagdag dahil tayo ho ay ibubulgar ng Diyos bilang mga sinungaling. But when it comes to those text variants na binabanggit ko po kanina, maari misplacement po siya and it's very hard to know kasi nga ho, we have so many manuscripts and iba-ibang placement po siya either in verse 28 or it's there or it's not there, pero it does not affect Christian doctrine. No doctrine is affected in the Christian manuscripts. Yung textual criticism like Romans chapter 8, verse 1. So sabi mo, sa original manuscript, wala yung walk in the flesh, right? But walk in the spirit. So there's no condemnation who are in Christ, right? So, ano yung tama doon? Kasi when you use the King James Version, parang may mali kasi pagka ang sa Kristiyano ay lumakad sa laman, under condemnation ka. Sure. So kapag na kay Kristo ka, hindi ka under condemnation. So posible ba sa isang Kristiyano na hindi na lumakad sa laman? Kasi po yung sa Roma 8, kapag binasa po yung talatang 5 hanggang Gs, ang tinutukoy po na ang tinutukoy na nasa laman ay yung mga taong hindi pinananahanan ng Espiritu. So yung mga skriba ng King James translation, ang ginamit po nila yung mga very late manuscripts. So ngayon, habang binabasa po nila ang Romans 8, nagulat posible sila na bakit nakalagay dito
there is no condemnation in Christ Jesus. So in their thinking, instead of ikopya po nila what is already there, nagdagdag po sila ng, kumbaga, commentary Para maging malinaw. para maging malinaw. So, ibig sabihin, para maintindihan mo, kailangan ibaba mong basa. Right, so ang pagkakamali po ng mga tagasalin, ang trabaho ng tagasalin is not to add your own commentary, but to just translate it for what it is. So, ibig sabihin, doon naman doon sa ASLD, pinaikli lang. Yeah. Oo, pinaikli lang. Pero hindi na kahulugan nun. Yeah, pero I guess the reason why, so yung nabanggit ko po kanina, Dad, the reason why nailagay maari ho yun is because they may have tried to think of it na there's no condemnation in Christ Jesus. So naglagay po sila maari ng comment po doon sa ilalim para magbigay linaw that pag dumakit ka sa laman, you're under condemnation. Pero hindi na po kailangan idagdag pa ho yun kasi inilinaw na po ni Pablo in verse 5 to 9 that yung mga dumalakad sa laman, hindi talaga ligtas. Kasi dalawang klase lang ho yun dumalakad sa laman, dumalakad sa Espiritu sa Roma 8. So kahit na hindi na po binanggit ni Pablo yung who walk not after the flesh, he doesn't need to kasi when you get to verse 5, pinapaliwanag na ni Pablo the two walks of life. Okay, sa katulad natin mga Kristiyano, we are not really perfect. Sometimes, lumalakad din tayo sa laman. So, we're talking about the condemnation. Yeah. So, paano mo may babasa? So tulad po na sinabi ko ho kanina, yung mga tao ho na nasa laman, yan yung mga tao hindi tinatanggap si Jesus. Yeah. So we have to understand kasi, yung Romans 8 verse 5, tsaka yung Romans 5 verse 12 pababa, pinapaliwanag po ni Pablo that yung mga nasa ilalim ni Adan, hindi nila tatanggapin si Jesus. Pero tayo ay nasa ilalim na ni Kristo, which when you get to Romans 8, yung mga nasa ilalim kay Kristo ay lumalakad sa Espiritu. Yung mga nasa ilalim kay Adan, lumalakad sa laman. Mas malinaw. Yeah. Kasi, yung mga nasa laman ay talaga kay Kristo. Ayaw po. At nabanggit ho doon, at hindi nila talaga magagawang sumunod sa Diyos. Yeah. So that's why I was saying earlier, hindi na po kailangan na lagyan pa ng komentaryo ho doon kasi nga, you just gotta read 3 more verses, ipapaliwanag din ni Pablo. Kasi pastor, ginagamit din yan sometimes sa mga Pentecostal na salvation can be lost. Dahil kapag hindi nila talaga naunawaan yung sinasabi rito, ang sino mang nasa Espiritu. So kahit na tayo nasa Espiritu, dumarating pa rin tayo sa mga kahinaan natin. So makikita nila doon, pinapaliwanag nila na hindi talaga nila naintindihan kung ano talaga yung ni-specify ni Pablo sa konteksto. At may nagtanong ho, isang kapatiran ho dati, pang umaga ho sabi niya, kapag binanggit po ba yung salitang laman, does that always mean it's referring to sin? Yeah, that's right. So, when we read the New Testament, ang salitang laman ginagamit po sa mga iba-ibang klaseng konteksto. Halimbawa ho, sa unang Korinto 9, sabi po ni Pablo, di ba kami na nagpapakain sa inyo ng spiritual ay dapat makinabang din sa mga bagay na makalaman o materialis ang tinutukoy ho doon. Pero ang ginamit po doon na Greek word is the word for flesh. So may flesh na tumutukoy sa materialis, and then may flesh na tumutukoy ho sa ating laman, and then may flesh na tumutukoy po sa kasalanan, at may flesh na kailangan talaga natin na ipako, referring to our weaknesses. So it depends really on the context, pero masasabi ho natin that in Romans 8:1, kaya ang King James may dagdag ho doon. At yung dinagdag po nila is not wrong, pero yung naidagdag ho doon is to bring clarity na hindi na dapat idagdag pa. Kasi when you get to verse 5 of Romans 8, ipinaliwanag na po ni Pablo kung sino nasa laman at sino yung nasa Espiritu. Yeah. So that's why we suggest, mga kapatid, gumamit po tayo ng mga modern translation. Hindi po masama ang King James, but be sure that you read the footnotes sa baba kasi may mga teksto ho dito that are not found in the earliest manuscripts. Ay, isa pa, Pastor, yung 1 John chapter 5 verse 7, di ba? So, yung pinaliwanag mo sa amin yun, iba rin doon sa paliwanag sa sinasabi doon, or we are one. So, dear record pa ang sabi doon.
So, pagdating naman doon sa original manuscript, wala yun. Yeah. So, it represents baptism and the cross. Crucifixion, yeah. So, crucifixion. Kaya bakit ganun? Anong sistema ng text mo? It is most likely yung mga skriba ho, base sa aking natatandaan, when I read that, yung mga taga-kopya o skriba, they were inserting, for clarity, a Trinitarian concept. Pero, natuklasan po ng mga ibang eskolar over the years that kapag kinumpara po yung mga sinuuna manuskrito, wala talaga doon. So ngayon, the question is, why did they add it? They may have added it for clarity. They may have added it for reasons against false doctrine sa kanilang panahon. But it's really hard to say. Pero, ang kabutihan po ng Diyos is that pinalitaw po niya ang mga sinuunang manuskrito po na ito para lalo maimbestigahan ng mga eskolar kung ano po talaga yung tama at yung mga hindi na ilagay talaga sa original. So, masasabi natin na mali yung ginawa ng King James. We could say that On that book. we could say po that yung King James, they had no choice but to use about 6 to 8 manuscripts. Kasi sa panahon po nila, na-publish po ang King James 1611. So ngayon po, sa panahon po na yon, they only had about 8 to 9 manuscripts. At yung pinakamaaga is about 12th to 15th century. Very late na ho. Pero ngayon, sa ating century, we have 5,500 plus Greek manuscripts. So dati, 8 to 9. Ngayon, 5,500. Greek lang ho yun. Pero, you have 10,000 in Latin, you have 20,000 sa ibang lingwahe, all in all. So sa 5,500 po na Greek manuscripts, natuklasan po nila, lahat ng mga sinuuna manuskrito o yung mga importanteng manuskrito, walang ganun. Kaya nga pag tinuro mo ngayon yun, mamamali yung pagtuturo kasi hindi yun talaga ang kahulugan na binabanggit doon sa unuan. Right. So, ang isang mga ngaral ho, Dad, what's very important sa isang mga ngaral o tagapagturo is that they have to have the right resources. They have to have the right resources. I think another reason din kung bakit, hindi naman po sa pangkalahatan, pero kung bibigyan ng Diyos ang biyaya sa mga kapatiran, if they truly desire, this is one of the reasons why we learn Greek. Kasi when we learn Greek, we investigate the original text. For example, yung mga sasali po ng seminaryo, paano ho nyo matutuklasan na yung sinasabi po ni pastor ay hindi gawa-gawa lang? Kapag kinumpara po natin ang Greek text, makikita ho ninyo that yung mga sinasabi sa mga sinuunang manuskrito in Greek at ikukumpara po ninyo sa mga late manuscript in Greek, hindi parehas. So, when we have the right resource, and I'm not saying na kailangan marunong ka si Griego, but I am saying, if we have commentaries na maganda, we have study Bibles na maganda, or for example, mga kapatid, alam niyo po ba yung mga impormasyon dyan sa baba? Basahin niyo rin ho yun. Ang tawag ho dyan, footnote. So, pag hindi ho natin binabasa, we're going to miss out on what the verse is really all about. Kapag nakalagay po sa baba, missing in MSS, yung MSS na sinasabi ho dito, manuscript. So, lagi nyo ho titignan ang footnotes. So, pag binasa nyo po Biblia, tignan ulit yung baba, then basa ulit, then ulit yung baba, basa ulit. In that way, up and down. So, you don't miss anything. Doon sa Bible app naman yung footnote nakalagay na doon Yeah. Pindutin mo lang Kaya mapalad ho tayo, Dad, kaya masasabi ho natin, if the King James had the resource that we have now, gagamitin ho nila yon. Kasi kapag binasa po yung patotoo ng mga translators of the King James, ang sabi ho nila is that this translation is still needs to be revised, which means they also know na kulang lang po ang kanilang resource. Yeah. Okay? Very good question po. Anyone else may mga katanungan? Pastor, regarding naman dun kasi sa Greek yung pinag-uusapan natin na tinranslate sa tinatawag natin Septuagint. Yung naman kaya from Greek to Hebrew to Greek, tama ba yung
pagda-translate nila o masasabi natin tama ba mga translation nila sa sa from Hebrew to Greek? So ang tanong niyo ho, Brother Joel, so ang tanong po ni Brother Joel is that yung lumang tipan na naisalin po sa tekstong Griego na kung tawagin the Greek Septuagint, yan yung lumang tipan na posible na ginagamit po noong panahon nila Jesus at ginagamit po even before Christ na kung tawagin Septuagint. Bakit po siya tinawag Septuagint? Because the tradition says that this was written by 70 scholars sa mga bawat tribo ng Israel. So now having that said that, ang tanong po ni Brother Joel is, gaano pa ka-reliable yung pagsalin ng wikang Hebreo sa tekstong Griego para sa lumang tipan sa Griego? We could say that from a percentage, maybe I would say about a good 80 or 90% is pretty accurate. Kasi the reason why I say that, Brother Joel, is because kung ikukumpara po yung pagkasalin or translation ng Old Testament sa New Testament, magkaiba ho eh. Dahil sa Old Testament, nung itinatranslate po ng mga Hebrew ang kanilang mga scriptures, kontrolado ho yun. Which means only within Israel. So that means kung isang bansa lang ang nagtatranslate, walang pwede na sumingit o pumasok ho doon. Kontrolado. Now, when it comes to the New Testament, iba. The reason why it's iba because nung dumating na yung bagong kasunduan, nais na maikopya agad yung mga magandang balita at ibigay na po sa labas. Kaya kung sino-sino na lang po ang kumukuha ng mga sulat at nangongopya din ho sila, kaya nagiging sloppy po minsan. But if you're asking the question from Hebrew to Greek, I would say it was pretty accurate. It was pretty accurate po talaga. Kasi alam natin, ang tao ay fallible. Sorry, ha? Ang tao Oh, yeah. fallible, Aha, hindi aha. infallible. Aha. Kaya may possibility na mayroong pagkakamali. Kasi sabi mo doon sa mga skriba na sumulat tungkol kay Pablo na binanggit ni Pablo mga ebanghelyo, minsan nagkakaroon ng topographical error, di ba? Ikaw na rin nagsasabi. Right. Kaya may possibility ba na yung bang ano yun Absolutely. Kapag sinabi ho natin na ang mga naisulat ay kinasihan po ng Diyos, we're not talking about yung mga kopya. We're talking about yung pinaka-original talaga. So let's say ako po si Pablo. Ito ang aking original na manuskrito. Ito yung kinasihan ng Diyos. Pero ngayon, pag ito ay kinopya, at yung kopya na yun ay kinopya, at yung kopya na yun ay kinopya, hanggang umikot na, posible that whoever's copying may make a mistake. Pero at the end of the day, ito yung walang pagkakamali. Kaya ako po naibigay yung statistics po kanina because according to critical scholars, they would say there's about 500 to 600,000 errors, pero yung errors po na yun is not doctrine, kundi spelling. Si Dr. Dan Wallace, nagbigay po siya ng statistics. He spent, I think, 3 or 4 hours trying to spell Mary loves Jesus, and I think he came up with, 2,000 ways of spelling it. Yung 2,000 po na yon, na different ways of spelling it, is yung makikita natin doon sa 400 to 500,000 na binabanggit ko po kanina na error. Yung mga error, puro spelling lang ho yun. Walang kinalaman sa doktrina. So in other words, yung mga Biblia ho natin is super accurate. Very accurate lang po siya. Ang ginigit lang po ng mga skeptic ng Biblia is that kung ito ay perfect, bakit may mga ganyan-ganyan? But we have to answer that yung kapag sinabi natin perfect, we're talking about yung original manuscript. Yun ang perfect. Pero kapag ito ay kinopya, of course, pwede magkamali. Pero kung titingnan po natin yung mga pagkakamali na binabanggit po nila, puro spelling ho ang tinutukoy doon. Not doctrine, but spelling. Yeah. Anyone else? Pastor, sa 1 John 2:1, yung way sa mga mananampalataya na nagkasala. Yeah. Tumutukoy po sila sa mga mananampalataya. Sabi niya, my dear children, I don't want you to sin, but if you do sin,
We have a propitiation with the Father. Or we have an advocate with the Father. So mga mananampalataya ho yan. Yeah. Very good. Anyone else pa have any questions? Kuya? Yung sa verse 26, Pastor, yung pagsunod ba, tsaka yung sasampalataya, tsaka yung salvation, para sa lahat ng tao sa buong mundo? Sa Verse 26. tumutukoy lamang po yung kuya sa mga Hudyo at Hentil. Hindi every single person that's ever lived kasi ang tinatanong po ba natin kuya na ang lahat ng tao ay susunod? Hindi ha. Kapag sinabi lahat ng tao sa panahon po ni Pablo, lalo na kung siya ay Hudyo, yung lahat ng tao is a reference hindi lang sa mga Hudyo kundi mga Hentil. So ngayon kapag binasa po ang Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita na ito ang kapangyarihan para magbigay ng kaligtasan una sa mga Hudyo at ikalawa sa mga Hentil. So Hudyo, Hentil, pag pinagsama, yan na yung buong mundo. Hindi lang limitado para lang sa mga Hudyo. Pero the gospel is for everyone, both Jews and Gentile is for everyone. Pero yung everyone po na yan, na nakakarinig, hindi tayo makakasiguro na tatanggapin po nila. Pero ang tatanggap lamang po nito kuya, yung mga binanggit po sa Roma 8, na yung mga tinawag ng Diyos, mga pinili ng Diyos, sila lang ang lalapit kay Kristo. Okay? Very good po. Anyone else have questions? Related, unrelated? So karamihan po ng mga katanungan po natin tungkol sa textual criticism. If you want to learn more, sali ho tayo sa seminaryo. Number 14. So does the number 40 have a significance? Yeah, that's a very good question, huh? We could even broaden it. Number 3 is significant. On the third day, Jesus rose from the dead. And then sa aklat ng Hosea, prophetically, on the third day, God will revive Israel. And then we also see that number 3 also has Trinitarian meaning. Father, Son, Holy Spirit. So number 3 has significance. Number 7 may significance din. There are 7 trumpets nung umikot ho sa walls of Jericho, sa Joshua. And then you also see in the book of Revelation, you have 7 woes, 7 trumpets, 7 vials. There's 7 all over, 7 spirits of God. So ngayon, yung 7, 3, 12, 40, could there be significance? Ang makapagbibigay po ng sagot dyan, Kuya Ray, is the context. So for example, yung number 7 in the book of Revelation, dahil karamihan po sa Revelation is symbolic, kapag sinabi po ng Biblia, the 7 spirits of God, it doesn't mean may 7 banal na espiritu. Kundi 7 is a way of displaying perfection or completion. Halimbawa, in the book of Genesis, nagtrabaho ang Diyos for 6 days, but on the 7th, He rested. Yung 7th po na yun represents completion. So ngayon, kapag yung 7 po na yun is carried over into the book of Revelation, ang nilalarawan po nun is not 7 literal spirits, but perfection or completion. Now for number 12, this is interesting, huh? You have 12 tribes of Israel, 12 apostles, 12 baskets na natitira after Jesus fed 5,000. So ngayon, what does 12 represent? Posible, in some context, that 12 represents perfection din, but more likely, government. Why? Kasi 12 apostles, that represents those na magagovern po sa church. And then, kapag dating po natin sa book of Revelation, chapter 4, chapter 5, there's 24 elders. So when we do the math, what makes 24? 12 on this side, 12 on that side. So sabi po ng iba, that yung 24 po na yun is made up of 2 halves of 12s, the 12 that represents the Old Testament, the 12 that represents the New Testament. Na sa madaling salita, it represents government. Na pagdating po sa number 40, this is also interesting. Jesus fasted 40 days,
40 nights. Moses also fasted 40 days and 40 nights. So every time na nababanggit po yung number 40, at least from what I can see po, it's connected to fasting. Pero maaari, kaya po ginawa ng mga tao yung 40 days po niya, tulad po ni Moises, is because there's going to be a better Moses, o mas mahigit kay Moses, na gagawa din ng 40 days, pero hindi siya magrereklamo kahit kailan. At sino ho sa bagong tipan ang nag-40 days na kahit kailan ay hindi umimik o nagreklamo? Walang iba din kung hindi si Jesus. And how do we know this? Because in Deuteronomy 18 it says, may isang propeta na itatalag ako mula sa inyo na mas magiging higit siya kaysa kay Moises. Na walang iba kundi si Jesus po yun. So all in all, numbers can play something, pero it all depends sa context, how it's used. Yeah. So hopefully that answered your question, po. Very good question. Anyone else have any questions, po? May mga katanungan po ba tayo? Any questions? Ikaw, Jasmine, ano question mo? Kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ano po yung kasalanan? Na hindi hahantong sa kamatayan. Yung mga tao nagsisi po, yung mga tao nagsisi right before they would die. Lahat ng tao nagsisi bago ho sila namatay. Sila yung mga taong hindi hahantong sa kamatayan. Kasi yung ibig sabihin po nun is, magpapatuloy sa kasalanan na walang pagsisisi hanggang kamatayan. Yeah. So yung mga taong hindi hahantong sa kamatayan ay yung mga taong nanumbalik sa tamang panahon. So tulad po ng prodigal son, nanumbalik ho siya. Si Samson, nanumbalik. Si Solomon, nanumbalik. Si Pedro, nanumbalik. So yan yung mga lingkod ng Diyos na nagkakasala, pero hindi nagpatuloy hanggang kamatayan. Yeah. Okay, good question. Anyone else po have any questions? Any questions? Oh. Okay. Going once? Going twice? All right, Ninong. Anong bungang kahoy binabanggit dito sa Genesis 3, talatang 22? Nakapag po kayo kumain, hindi po kayo mamamatay. Anong klaseng punong kahoy ho yan? Oh, that's a very good question. Well, dahil po sa detalye na binibigay po dyan, Ninong, it cannot be known kung anong klaseng puno. However, ito lang po ang aking teoridad, my theory, pero sigurado mali ho ito, but this is my theory. Huwag niyo po paniniwalaan, mga kapatid, theory ko lang ho ito. Dahil nung nagkasala po si Adan at si Eva, may mga pinulot po sila ng mga branches or leaves para matakpan ang kanilang nakedness. Ang kinuha po nila is not apple leaves, but fig leaves. Ngayon it's interesting, Nino, kasi ginamit po ni Adan at Eva yung fig leaves para takpan ang kanilang nakedness. And in the Bible, in the Gospel of Matthew, sinumpa ni Jesus ang fig leaves and trees. So ngayon is there a connection? I don't know. Ang masasabi ko lang ho dito, that if it was a fig leaf or fig tree, it would make sense. Pero I think yung pinakatama sagot po dyan, Ninong, is that only God knows. Only God knows po. Good question. Magkakaalaman kaya pinalaya sila ng Diyos para kasi sila makakain ng buong kahoy at hindi sila mamamatay. Tsaka magpapatuloy ho sila sa kasalanan na hindi sila mamamatay kapag ano. So that's a very good question po. Very good. All right. Anyone else have any questions bago ho tayo magtapos? Sister Jen. Sige ha. Meron po bang save sa kasalanan lang, pero hindi pa siya save sa kaluluwa? Save sa kasalanan pero hindi save sa kaluluwa? Save lang siya sa kasalanan,
Yeah, so we could say po, Sister Jen, kasi ang pagkaintindi ko po sa katanungan po ninyo is yes and no. In the early church, may isang grupo na mga heretic na kung tawagin Gnostic. Ang mga Gnostic, ang kanilang paniniwala, ang katawan ay masama, ang kaluluwa ay mabuti. So ang maliligtas lang sa balang araw ay ang kaluluwa. Yan po ang paniniwala ng Gnostic. So kung yan po ang ibig natin sabihin, then no. Hindi talaga tama ho yun. Pero may binabanggit po ang Biblia, isang teolohiya na kung tawagin po sa termino, the yet and not already. Yet and not already. Nang ibig sabihin ho, right now, yung yet, nararanasan po natin ang kapatawaran po ng kasalanan. Secured na ang ating kaluluwa. Pero yung not already, na hindi pa natin nararanasan, is yung mapalitan po ang ating katawan na nabubulok sa katawan na hindi nabubulok. So sa isang banda, ligtas po tayo, pero hindi pa natin nararanasan yung completion ng kaligtasan po na yun. Kasi kailan po mararanasan ng bawat mananampalataya yung kabuuan ng kaligtasan? Kapag bumalik na si Jesus at ang huling kaaway na nilupig ni Jesus ay kamatayan. So yes, we could say, we are saved, but we have not yet experienced the fullness yet. Kasi nga ho, namamatay pa rin ho tayo. So yes and no. Yung no, doon sa Gnostic, huwad na turo ho yun. Gnostic teaching. Dualism, ang tawag ho ng kanilang katuruan, dualism. So a Gnostic ho, yung grupo na kung tawagin Gnostic is from the Greek word gnosis, which means knowledge. Ngayon po, yung knowledge na nasa kanila po daw, ayon sa kanilang katuruan, nagpahayag po daw ang Panginoon Jesus sa kanila that ang katawan ay masama at ang kaluluwa ay mabuti. So it doesn't matter what you do with this, ito lang ang mabuti. Pero mali ho yun. Dahil pagdating po sa huling araw, ayon po sa Biblia, katawan at kaluluwa ang ililigtas po ng Diyos completely. Completely from what? From corruption. Kasi, kaya tayo bibigyan ng Diyos ng panibagong katawan because we are going to be like Christ. Tawag po doon glorification. Glorification. So yes, ligtas po tayo ngayon, pero yung fullness ng kaligtasan na binabanggit tulad ng new heaven, new earth, panibagong katawan, hindi pa natin nakakamtam po yun. Hanggang bumalik pa si Kristo. So when Christ comes back, then mararanasan po natin yung kabuuan ng kaligtasan. Paniniwala ng iglesia yun eh. Iglesia ni Cristo. So, pag yung kabuuan katawan mo, flesh pa rin po ba yun o spirit? I would say it's going to be a glorified body. Or actually, immortal body. Kasi sabi po sa unang Korinto 15, I would refer you po doon, when you read 1 Corinthians 15, papalitan ng Diyos ang ating katawan na nabubulok sa isang katawan na hindi na nabubulok. So katawan po siya, pero hindi na po nabubulok. Exactly. Pero may feelings pa rin. We could say, ho, Sister Jen, kung ano po yung katawan nila Adan at Eva noon, bago dumating ang kasalanan, mas mahihigitan po natin yon in the new heaven, new earth. Bakit ho? Kasi hindi na tayo makakaranas ng tukso. Hindi na po tayo makakaranas ng tukso dahil po, wala na ang kasalanan sa panahon po na yon, wala na kamatayan sa panahon na yon, at wala na ho si Satanas sa panahon. Wala na ho. Yeah. So we could say, Sister Jen, right now, we're saved. But the fullness of that salvation, hindi pa natin nararanasan. It doesn't mean that ligtas na ako pero I have to earn yung iba. Hindi ho. We are saved pero hinihintay lang natin. Kaya nasabi po sa Roma 8, ang buong kalikasan ay naghihintay na dumating ang kadakilaan ng mga anak ng Diyos. Eh yun ay tumutukoy po sa pagbabalik ni Kristo kapag binigay niya na ho sa atin ang panibagong katawan. So ang buong mundo ay babaguhin ng Diyos balang araw. Okay? Very good question. Yung paniniwala ng ang katawan lang ang masama at kaluluwa hindi. Paniniwala ng iglesia ni Cristo yun. Oh, really? Yeah, may nakausap akong tao gano'n. Kaya sila naninigarilyo, niinom din sila.
Dahil yung katawan nila, yun ang makasalanan, pero kaluluwa nila. Yeah. Yun ang paniniwala nila. Well, I guess the response would be, then what do we do with 1 Corinthians 6, where it says, honor your body, for it is the temple of the Holy Spirit. So in other words, ang lahat ng mga bagay na talagang meant to harm us, na ginagamit po natin palagi sa ating mga katawan, it's very dishonoring to God. So I would say yung katuruan po ng Gnosticism, o yung sinasabi po ninyo kanina, dad na iglesia, it would be wrong. It would definitely be wrong. Kasi may nakausap ako, naninigarilyo pa eh. Pinaliwanag niya sa akin na yun daw katawan, yun ang makasalanan. Kaya baliwala na yan, kahit magano ka, magbisyo ka. Yeah. Pero yung kaluluwa daw, Gusto ko rin po mag-ingat kasi sa Biblia, based on what we read in Romans 14, hindi pinagbabawalan yung pag-inom. Base sa Roma 14. Kasi parte po yun ng kultura ng mga Hudyo. but I mean, sa atin kasi mga Kristiyano, may purpose eh. Right, so yung purpose po nun, kasi sa Biblia, kapag pinagbabawalan po ang alak, lagi po nasa konteksto ho yan ng two things. Paglalasing, or kung ikay makakatisod ng kapwa mananampalataya. So diyan po papasok ko yung sinasabi po ninyo na motibo. So for example, kung kahit hindi po pinagbabawalan ng Diyos yung pag-inom ng alak, gayon pa man, sabi po ni Pablo, bagamat ang lahat ng bagay ay malaya kong gawin, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So bakit ho niya nasabi ho yung? Kasi may mga motibo tulad po nito. Hindi naman pinagbabawalan ang cigarette sa Bible. Pero dahil ito yung nakaugalian ko, kahit alam ko masama sa akin, gagawin ko pa rin. Hindi niya na ginagawa yung para sa Panginoon. Ginagawa na po niya yun ayon sa kanyang laman. Meron naman iba, iinom po ako ng vodka. Kasi hindi naman pinagbabawalan yun. Pero iinom ako na palihim para maglasing. So it's no longer for God. Pero nakakasama pa rin yun sa ating katawan. Kasi Absolutely, yeah. kaya hindi rin nakakatulong. Yeah. Ang kasi purpose ang tinuturo kasi ng Biblia eh. Katulad ni Pablo na pinayuhan niya si Timothy. Dahil sa panahon ng lumatipan, makikita natin talaga tubig doon marumi. Kaya sinikmura siya noon. So parang sinasanitize lang yung sikmura niya sa pamamagitan ng alak para malinis. Pero kahit naman sa bahay ka maglasing, wala naman nakakita. Pero I don't think that God will please in that. Yeah. Kasi ang katawan natin eh, pinananahan na ng Diyos eh. Katawan po ng Panginoon. Yeah. So, I agree. I agree. I just want to be careful lang kasi, of course, they're going to ask us, where do you find in the Bible that, thou shalt not smoke, thou shalt ano. Pero ang pinakapunto po nun at the end of the day is motibo and is it honoring to God. And just for facts din mga kapatid, it's interesting kasi may mga good theologians tulad nila Spurgeon. Mahilig siya magsigar. Si R.C. Sproul, he was also a smoker. Pero, here's the good part. Hindi tayo tinawag ng Diyos to be followers of Sproul. Hindi tayo tinawag to be followers of Spurgeon. Tinawag po tayo to be followers of Christ. Kaya nga Kristiyano ang tawag sa atin eh. Hindi natin pwede i-justify, bakit si kapatid gumagawa? Well, hindi naman tayo tinawag na gayahin sila eh. Tinawag tayo na gayahin po at tularan ang ating Panginoon Jesus. And I believe mga kapatid, yung ganong klaseng pangangatwiran na, lalo na po sa alak, bakit si Jesus gumawa ng alak? Well, hindi naman natin mababasa sa Juan 2, lasing yung mga tao nung umiinom ho sila. It just says there that they drank well. Masarap. Right? But it doesn't mean they got drunk. So, yung ganong klaseng pangangatwiran minsan that Jesus made wine, usually ang punong dulot po kung bakit nangangatwiran po sila ng ganon, gusto lang nila i-justify ang paglalasing. Hindi yung pag-iinom paglalasing. Okay? So, alright. Anyone else have any last questions? So sila nagkukulang, Pastor. Sa pakikinig o sa pagbabasa? Yung minamping. Pakikinig po o pagbabasa? Well, kung yung pakikinig po na tinutukoy ho natin, Ninong, ay pakikinig po sa spiritual, kasi may sinasabi po ang Biblia, ang sino man may tenga, makinig sa sinasabi ng Espiritu. So ang tinutukoy po na pakikinig po doon, yung puso, tumitimo po sa puso.
So ang tao ho ay nagkukulang, unang-una dahil po sa kaalaman na hindi in-apply sa buhay. So kahit magbasa po na magbasa ang tao, sabi po ni Santiago, wag lamang po tayo mauwi lamang sa pagiging tagapakinig lang, kundi gawin natin. So meron naman, naririnig niya, hindi naman niya binabasa. Meron naman, nagbabasa, hindi naman niya ginagawa. Ang pinaka-importante po talaga is, kapag mahal po natin ang Panginoon, susundin ho natin siya. Okay? Good question po. Yes. I think you said earlier, not yet and not already. Isn't it already? Already and not yet. I'm sorry. Already and not yet. Talagang ikaw ang katawan ko sa buhay. Already and not yet. Any last questions? Yung sa tree of knowledge, bakit ina-associate yung apple doon? Mula ng bata yun na naririnig noon. That's a very good question, Ma. I could be wrong, maaari, because it's the easiest fruit to remember. Yeah. That's a good question. Siguro pag, if I ever cross that topic again, lobby ni Lord, pag-aralan ko ho yun. Why an apple? So, a very good question. Yes, someone else raise their hands po. Yung mga nangangatwiran, Pastor, na hindi naman ako naglalasing, alam ko pa yung ginagawa ko. Ano ba yung, di ba, kaya sinasabi nila na okay lang na uminom kasi hindi naman ako lasing. Hindi ako, hindi siya naglalasing. Kumbaga buzzed. Hindi naman siya gumagawa ng masama, hindi siya nakasakit ng tao, alam mo na Yeah. It goes back sa sa motibo. Bakit niya ginagawa 'yon? So, kung ang rason kung bakit po niya ginagawa ho 'yon is not for God's glory, automatic kasalanan na ho 'yon. All things has to be done for God's glory. And kahit nasabihin po niya na alam po niya ginagawa niya pero hindi siya makakalakad ng maayos o diretso, lasing pa rin po ang tawag doon. Lasing pa rin ho 'yon. And Sister Jan, I can't speak for everyone, pero before I became a Christian, there were times where masasabi ko, marami po ako na inom, pero alam ko yung ginagawa ko. Kasi bakit tumatapang ang tao kapag lasing? Bakit niya nagagawa na lalong tumapang sa away? Is because alam niya yung ginagawa niya eh. Kaya lang, he's been influenced. Exactly ho. Pero may mga ibang tao naman po that I cannot speak for. Kung mahina nga po ang alcoholic tolerance po nila, it might be possible, hindi nila talaga alam ang ginagawa nila. Kasi sa Kawikaan 23, we can testify that, sabi po nung lasinggero, saan ko nakuha ang mga pasana ito na hindi ko alam kung saan nanggaling? So nag-blackout ho siya. So sa isang banda, alam ng iba, sa isang banda, maaari hindi nila alam. Okay? Pero pag naglasing ka, Pastor, sigurado, tatamaan yung utak mo. Yeah. Hindi ka magiging matino ang utak mo. Dahil kasi nalasing mo eh. Last one. Yung God created us in the image Of God. of What does that mean? yung mga nagsasabi kasi na ay ano po, sila ay lahat tayo ay saved kasi nga po dun sa ganung verse na yun, sa verse na yun. Tama po ba yun? We are made in the image of God, kaya lahat po tayo ay ligtas? No. Kapag sinabi po, made in the image of God, the word image is a reference po sa holiness. Holiness. So the question is, bagamat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao in holiness, pero the question is, kung sila'y wala kay Kristo, nagpapatuloy pa rin po ba sila sa holiness? The answer is no. So ang sagot po doon, yung Ephesians 4, 22 to 25. Nakalagay po doon, and take off the old man and put on the new man, which is renewed in the image of holiness. Which means, bagamat ang lahat po ng tao ay image of God in one sense, gayunpaman, nung nakapasok po ang kasalanan, yung image po na yun ay na-corrupt. Ngayon ho, kapag pumasok po si Kristo sa ating buhay, nare-renew ang ating image.
Kaya nga sabi, we are conformed to the image of Christ. Kasi we lost that image. Originally, nilikha po tayo ng Diyos as the image of God. Gayunpaman, because of sin, that image has been corrupted. So sino po nagre-restore po nun? It's Jesus Christ. Right? So He makes all things new. So yun po yun. Okay? So hindi lahat ng image bearers ng Diyos ay ligtas. Hindi po lahat. Because even though God created all of us in His image, pero to remain in that image, we need to be in Christ. We need to be in Christ. Okay? Alright, so mga kapatid, salamat po sa mga katanungan po ninyo. Dahil alas 8 na ho, tayo po ay manalangin, o tayo po ay magpasalamat po sa ating Panginoon. Let's give Him a doxology.